Nagsagawa ng pressure test sa kinumpuning pipeline ng FPIC upang alamin kung tagumpay ang pagsasaayos sa pinagmulan ng gas leak sa West Tower Condominium sa Makati. Nakatutok doon live si John Consuelo. John? Pia, pagkatapos nga 6 na oras na pressure test ay nanatiling tuyo ang papel na ibinalot sa bahagi ng pipeline FPIC na sumailalim sa pagkukumpuni. Indikasyon daw ito na naging matagumpay ang sinagawang pag-repair. Pero nanatiling papalaisipan pa rin sa mga tauhan ng FPIC ang natalang pagbagsak ng pressure sa kanilang pipeline habang isinasagawa ang pressure test. Pulong ng Task Force West Tower, DOE, FPIC, BFP at ilang opisyal ng oil companies, tinalakay ang pressure test. Matapos buksan ang mga makina sa puno ng pipeline sa Batangas, bubuksan ng valve sa Nichols at valve sa Santa Rosa at Binyan, Laguna. 30 bars pressure ang gagamitin ng FPIC para padaanin ng petroleum product sa tubo. 7 bars pressure ang normal na ginagamit. Mahalaga raw na itaas ang pressure para masigurong naging epektibo ang repair. Nasa 100 bar pressure ang capacity ng pipeline ng FPIC. Para epektibong madetect kung may leak o wala ang kinumpuning pipeline, pinalot ng papel ang paligid nito. This is the final test kasi before this, we also did yung mga pinatawag na destructive tests. 3 types of tests ang ginawa and all tests yielded satisfactory results. Sunod na pupuntahan daw ng UP NICS ang bahagi ng pipeline na itinuturing high-risk areas sa Buendia sa Makati at ilang lugar sa Muntinlupa City para matukoy kung may tagas o wala. Nagsagawa naman ng medical mission ng Barangay Bangka sa mga residente malapit sa West Tower para tugunan ng reklamong perwisyo sa kalusugan na idinulot daw ng nangyaring pagtagas. Pia? Maraming salamat, John Consulta. Maningning ng gabi sa itinuturing na Christmas capital of the Philippines ang San Fernando, Pampanga. Sa video ni News Cooper Nath Paras, tadtad na ng mga dilaw na parol ang Jose Abad Santos Highway at iba pang kalsada. May disenyo itong yellow ribbon, simbolo ng pagsuporta kay Pangulong Noynoy Aquino at sa yumaong dating Pangulong Cory. Kayo rin po ay pwede magpadala ng mga video at litrato na mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga U-Scooper, yun lamang po mga video at litrato na pagmamay-ari nyo mismo ang ipadala sa amin. Inamin na ni Pangulong Noynoy Aquino na nagde-date nga sila ng kanyang stylist na si Liz Uy. Ayon sa Pangulo, wala siyang nakikitang masama rito. Pero nagagawa lang daw nilang lumabas kung parehong bakante ang kanilang schedule dahil kapwa sila busy sa trabaho. Inamin din ng Pangulo na nagre-recover pa lang siya sa katatapos sa relasyon. Itinanggi rin ng Pangulo na siyang nasa blind item sa mga dyaryo na ikakasal na sa October 10, 2011. We have been spending some time together as our schedules will permit. But I guess at this point in time, that is the extent. I'm just recovering also from a recent engagement, and there are just too many things. Sino nga bang manok ng ilan nating kababayan sa labanang Manny Pacquiao at Antonio Margarito bukas? Narito ang report. Number 1 fan daw ni Congressman Manny Pacquiao ang kapwa-kongresistang si Imelda Marcos. Kwento ng dating First Lady. Ilang araw na niyang ipinagdarasal ang laban ni Pacquiao. Let's wish him all the best because his victory is victory of all Filipinos. I pray for him and I love him. Sa Kadapawan, pambato ng mga sapaterong ito si Pacman. Pero ang ilang parlorista, suportadong gwapo raw na si Antonio Margarito. Ngayon na taon, matatalo niya si Pacquiao dahil sa kanyang tangkad at siyempre yung kagwapuhan niya, doon siya matatalo. Nakita na raw nila ang mangyayari sa laban bukas. All set ng gymnasium sa Coronadal para sa mga manonood bukas. Sold out ang tickets. Ito ang unang pagkakataong magpapalabas dito ng laban ni Pacman. Sa Dumaguete, ubos na rin ang tickets sa ilang restaurant at hotel para sa live viewing ng laban. Nagpaabot naman ng mensahe kay Pacman si Pangulong Aquino na nasa Japan ngayon para sa APEC Summit. Mula sa Yokohama, Japan, nakatutok si Mark Salazar.
Habang narito sa Japan, hindi mapapanood ni Pangulong Aquino ang laban bukas ni Pacman. Puno kasi ang schedule. Ang gusto natin parating sa kanya, sama tayo sa mga nagdadasal sa kanya tagumpay. Ngayong araw, unang nagkita-kita ang 21 pinuno ng APEC member countries at mula araw na ito hanggang bukas ang kasagsagan ng trabaho ni Pangulong Aquino dito sa Yokohama, Japan. Nagrally ang ilang militanteng Hapon laban sa agenda ng APEC Summit. Pero sa mga kamayang ito at pagpupulong, maitutulak ng mga bansang gaya ng Pilipinas ang interes nito. Sa Leaders Retreat, nakasama ni Aquino ang leader ng ilan sa 6 na bansang naglabas ng travel advisory laban sa Pilipinas dahil sa umano'y terror threat. Hindi mapigilan ng Pangulong banggitin ito sa kanyang mga pulong. Halimbawa, ang Canada na tila na corner na magpaliwanag at mangako sa ating pag-aaralan muli ang travel advisory nito. Nangako naman yung gobyerno ng Canada na i-review nila yung mga procedures nila sa pag-issue ng mga travel advisory. Kahapon naman, naparinggan ng Pangulo ang Prime Minister ng New Zealand ng sama ng loob sa mga kaalyadong basta-basta lang daw kung maglabas ng travel advisory. We do not understand why, on a basis of a report that actually talked about a threat that was very dissimilar to previous Islamic fundamentalist jihadist attacks, suddenly gained so much credence. Para makabawi sa negatibong travel advisory, papalitan na raw ang Wow Philippines ng Department of Tourism, gagawing Pilipinas kay ganda. Mula rito sa Japan, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, alamin naman natin ang paghahanda ng mga kababayan ni Pacman sa Jensan. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette. Jiggy, nakahanda na ang mga widescreen dito sa Jensan para sa laban ni Manny Pacquiao bukas. 8,000 ang kapasidad ng Lagaw Gym, pero tuwing laban ni Manny, 12,000 ang nanonood. Libreng live telecast din ng laban bukas ang handog ng kapatid ni Manny na si Ruel. Gaganapin ito dito sa Apopong Gym, kung saan mahigit 2,000 tao ang inaasahang manonood. Magkakaroon din ng 2 TV set sa labas ng gym. Ang ama ni Manny, sa TV na lang daw sa bahay panonoorin ng laban ng anak para tahimik at kaunti lang ang tao. Sa susunod na laban na lang daw siya sasamang mga ibang bansa dahil pakiramdam niya, hindi pa ito ang huling laban ni Manny. Murang napay mo laban. Kaya murang mo laban, mga siwider ng sunod ng laban. Murang pagtulan ako, murang mo laban, Jod. Noon pa man sinabihan na niya ang anak na malaking tao si Margarito. Pero porsigido raw si Manning lumaban. Ang mga kasama naman ni Manny sa bahay, tiwalang mananalo siya. So marami na namang mga tao na masisiyahan pag nanalo si Sir Manny. Kasi si Sir Manny ang he is very generous. So, yun. Marami siyang natutulungan pag nananalo siya. Ang bunsong anak naman ni Manny, walang kaalam-alam na bukas na ang pinakaabangang laban ng kanyang ama. Pero namimiss na raw niya ang kanyang daddy. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Labo. Miss you. Anak, lakas, hindi ka marinig ni Daddy. Miss you. Jiggy air-conditioned itong Lagaw Gym, pero bukas asahang tatagaktak ang pawis sa mga manonood, hindi lang dahil sa dami ng mga taong dadagsa dito, kundi dahil na rin sa kaba kung sino nga ba ang tatanghaling kampyon. Jiggy? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Susunod, mga nakatira malapit sa Bulkang Bulusan, naghahanda na rin sa panonood ng labanang Pacquiao Margarito bukas. Kumpol ng mga tindahan ng kakaibang items sa Makati, ating pasyalan. At ang mutya ng Ibalong. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.